Muli po, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes ng unang linggo ng Kwaresma at ang ating tagapagdiwang sa misa ito ay ang ating Spiritual Director, Father George Moreno ng Order of Virtues. Tumayo na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakipagkisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Amen. Happy 46th Foundation Anniversary sa inyong lahat. Happy anniversary po. Palampakan natin ang Panginoon. Suriin natin ang ating mga sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. kaya isinasamo ko sa Malapiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, pagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko na muling pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po lahat. Tayo po ay nasa bahagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon,
Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tungkulin at gumawa ng mabuti, siya ang nabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mapubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagkataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyo, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagkalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin yung libutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung libutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng habol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo'y matakot. Hiling namin yung libutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mong Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo na pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenang naghihintay sa pagsapit ng umaga. Hiling namin yung libutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matagal at inubukas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanggang sa sinuman at tumubos. Ililigtas ang Israel noong kanyang mga hirap. Ililigtas nila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung libutin, tanang kasalanan namin. Sinabi ng buong mahal, Bilang papagikalan sa mabuting balita, tumayo po. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuhan, kasalanan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos
ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa karyan ng Diyos. Narinig ninyo na noong una ay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinong makamatay at managot ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Kaya, kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may pagsagdal laban sa iyo, sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na nagbibigay naman sa iyo ng sa tanod at ikaw ay mabilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy ako ng happy, hindi naman ako. Happy anniversary sa lahat. Happy anniversary, Panginoon! Malinaw ang sinabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya. Malibang ang iyong kabanalan ay humigit sa kabanalan ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa langit. Si Jesus, alam niya kung anong nasa puso ng mga tao. Si Jesus, alam niya kung anong ginagawa natin sa dilim. Alam din niya ang ginagawa natin sa liwanag. Kaya, ito yung paalala sa atin. Unless your holiness exceeds and goes beyond the holiness and righteousness of the Pharisees and scribes, hindi kayo makakapasok sa langit. Anong ibig niya sabihin? Kung ang iyong kabanalan ay pakitang tao, kung gusto niyo maging banal sa harap ng mga tao para mapansin kayo at makita kayo ng mga tao, kung pakitang tao lang ang ginagawa niyo, hindi naman para sa Panginoon, kundi para mapurihan kayo ng mga tao. Sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa langit. Sa unang pandinig, parang, bakit ganun? Di ba mga Pariseyo, they follow the law to the letter. Sila yung, huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan. Ang dami nilang mga panukala para maghugas ng kamay. Dapat hindi ka tatayo, hindi ka uupo, hanggat hindi sinasabi sa inyo. Pinakamarunong sila tungkol sa mga utos. Kung sila ang naging huwaran ng kabanalan, ngunit hindi pa rin makakapasok sa langit, ano pang pag-asa mayroon tayo? Dito naisituwid ni Jesus ang maling pagkaunawa tungkol sa kabanalan o katwiran, righteousness.
Para sa mga Pariseo, ang kabanalan ay nakikita sa paglabas na bagay, pagsunod sa letra ng batas, pagpapanatili ng magandang imahe, pagsasagawa ng tamang ritual, at maayos na pagkilos sa harap ng ibang tao. Ngunit para kay Jesus, ang tunay na kabanalan nagmumula sa puso. Sa puso, dapat meron tayong pagmamahal sa Diyos. Sa puso, ito yung Rex. Wala ko electric fan. Nawala na si Rex. Alam ko, buksan mo. Buksan mo. Dalawa yan eh. Ano ba yan? Matutuwan pa si Padre dyan eh. Sige na nga. Upo ka na dyan. Hindi tungkol sa pagmumukhang banal o pagpapanggap na banal sa mata ng tao. Kasi yung iba, wala yan. Ngayon pa nga, dasal na dasal. 1,000 Hail Mary kay Mama Mary. Hail Mary. Hail Mary. Busa ka pa rin. Ang pagdarasal, wala yan sa panlabasan nyo. Amen. Kabayo. Meron dalawa yan eh. Doon sa Quiapo. Mula doon sa harapan ng Quiapo, nakalumot. Fiesta ng Quiapo yun eh. Tapos, pagdating na sa altar, pare, tapos na natin ang ating panata. Pwede na naman tayo magnakaw at magpumatay ng tao. Ano yun? Hindi panlabas. Ang Diyos na nakakaalam kung ano ang ginagawa natin, nais niya na mapuspos tayo ng pagmamahal na maka-Diyos. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Sige yan. Nagsisimba yan tuwing linggo doon sa hilltop. Paborito ko ng hilltop kasi pagkatapos kong magmisa, meron akong gulay. Wow! Mamatay kayo si Ingrid. Sa pagbasa at paalala ni San Pablo, ito ang kanyang sinabi. Ano man ang iyong ginagawa sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa ngalan ng Panginoon. Magsimba ka para sa Panginoon. Kumain ka para sa Panginoon. Sumba ka para sa Panginoon. Matulog ka para sa Panginoon. Do it for God. For God's sake. Tumulog ka sa kapwa. Pakainin niyo yung mga bata sa ngalan ng Panginoon. Amen? O kaya, whatever you do, o si Brother Sani, o nagtara-tara, do it for the Lord. O, yung pagbubuhat niyo kay Brother Sani, nagdalap si Brother Sani, gusto ko sana sa birthday ko, kahit ako magbuhat sa kanya para sa second floor, hindi naman siya dumating. Pero nagpadala ng barbecue. Kaya pag kinakain ko yung barbecue para kay Brother Sani. Yung itong pagkain para kay Brother Sani. Bakit si Brother Sani? Kasi love ko si Brother Sani. Para pagka natin si Brother Sani. Ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa ngalan ng Panginoon. Do it for the Lord. Dito natin makikita ang lihim ng katwirang humigit sa katwiran ng mga Pariseo. Isang buhay na nakasentro kay Jesus. Sa ngalan ng Panginoon Jesus,
Ibig sabihin nito, hindi lamang tayo Kristiyano kapag nasa simbahan o kapag nagdarasal. Kristiyano tayo sa trabaho, sa tahanan, sa pakikitungo natin sa iba, sa paraan ng ating pagsasalita, at sa paraan ng ating pagtingin sa kapwa. Amen. Kaya, mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi naman sinabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa aso. Kasi yung iba, mas mahal pa nila yung aso kaysa sa tao. Yung aso, kinakausap. Pero ako, hindi ko ako kinakausap. Eh, maraming mga mukhang aso at mga asungot sa mundo. Eh kasi, asal hayop at asal aso. Kaya, huwag tayo maging asal, asungot at aso. Amen? Kundi asal tao. Bakit asal tayo? Nilikha tayo ng Diyos. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos, binigyan ka ng puso ng Diyos, binigyan ka ng talino ng Diyos, binigyan ka ng kagandahan ng Diyos. Dapat maganda rin ang iyong ugali. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, nagsasalita ba ako parang si Kristo ang nagsasalita sa pamagitan ko? Kumikilos ba ako na parang si Kristo ang kumikilos sa pamagitan ko? Sapagkat kung si Kristo ay nasa sentro ng ating buhay, ng ating salita, ng ating gawa, tayo ay magiging mahabagin. Bakit? Pinapatawag tayo ng Diyos. Di dapat marunong din tayo magpatawad. Amen? Minamahal tayo ng Diyos, dapat matulungan din tayo magmahal sa kapwa. Amen? Hindi naman sumasagot ng amen yung mga buha dito. Ayos. Sa salita mo o sa gawa, walang bahagi ng ating buhay na hiwalay sa pananampalataya. Hindi tayo maaaring banal sa simbahan, ngunit mabagsik sa tahanan. Hindi tayo maaaring madasalin, ngunit masakit magsalita. Hindi tayo... Ay, tubig. Ako na. Uminom ako para kay Lord. Para tuloy pa akong mag-sermon sa inyo. Ito ang naging problema ng mga Pariseo. Ang kanilang righteousness o holiness ay nahiwalay sa tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Naging makasarili sila. Naging mayabang sila. Naging so proud at so conceited na puspos ng galit sa mga hindi tulad nila. Kaya, ang Panginoon sinasabi, huwag kayong maging ganun. Pakitang tao lang. Kaya sa ating buhay, huwag tayong pakitang tao lang. Amen? Mapalapakan natin yung mga sinigaw. At least buhay kayo. Dito naman, patay. Nagpapasalamat sa Diyos Ama. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong malapit sa Diyos. Kapag marunong tayong magpasalamat, nawawala ang kapanuluan. Naalala natin ang lahat ng biyaya ng ating natanggap, ang ating kaputihan ay hindi mula sa ating sariling kakayahan, kundi mula sa biyaya ng Diyos. At kung ang Diyos ang nagbigay niya, huwag kang maging maramot.
Amen. Diyos. Huwag kayong maging maramot. Marunong kayong magpasalamat sa Diyos. Marunong kayong tulaw ng utang na loob sa Diyos. Nung birthday ko, maraming pumunta ano tawag nito? Sa party ko. Kaya maraming salamat sa lahat. Palapakan natin ang bawat isa. Sister Emilita, Sister Nel, no? Brother Sunny, no? Maraming salamat. Kaya ngayong gabi, tayo ay natitipon upang magdiwang ng ating 46th Foundation Anniversary. Yung 46th Foundation Anniversary, Brother Sunny, ilang taon na akong anong tawag ito? Spiritual Director nyo. Ang panahon pa ni Father Bien, ilang taon yun. Tapos naging Assistant Parish Priest ako, ilang taon yun. Naging Parish Priest ako, ilang taon yun. Balik ako ng balik sa Santo Domingo Charismatic Community. Kaya love na love ko ang Santo Domingo Charismatic Community. Nagpupunta pa kami dyan sa Batangas, sa Cavite, no? Nag-aanon pa kami, no? Nag-bibigay din ng nag-celebrate ng misa sa tahanan walang hagdan. Kahit walang elevator, yung tahanan walang hagdan. Nag-misa kami dyan. So, hindi ko talaga makakalimutan ang Santo Domingo Charismatic Community. Because in Santo Domingo Charismatic Community, natuto rin akong tanggapin ang bawat isa. Natuto rin akong paghimanin ang presensya ng bawat isa. At sa Santo Domingo Charismatic Community, natuto rin akong mag-unawa, magpuno at magpatawad. Amen. Mas malakas nun kaysa dito. Dito, isa lang sumisigaw. Yung sira ulo. Sorry. Pero lang ko yan, kumanta yun nung birthday ko yan. Palapakan natin si... Ano pangalan niya? Ano? Cherubin! Ano? Cherubin! Bili ako. Pero din, palapakan natin. Ang tunay na kabanalan, hinihingi ni Jesus ang pag-ibig na nakasentro sa Panginoon. Magsimba ka para sa Panginoon, maglingkod ka para sa Panginoon. Hindi para sa sarili. Ito ang pusong naghahangad, hindi ng papuri ng tao, kundi ang kalubuhan ng Diyos. Ito ang katwirang naglalapit sa atin sa Diyos at sa isa't isa na hindi naghihiwalay, kundi nagbubuklod. Pagkatapos ng sermon ko, tatawagin natin yung mga bagong appointed and elected and appointed officers for the year 2026. Kaya sa misa, ipagdadasal natin sila at hindi lamang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, tinatawag din tayong isabuhay ang utos sa salita ng Diyos. Kapag lumalabas na tayo sa simbahan, doon tunay na nasusukat ang ating kabanalan. Hindi sa dami ng dasal, hindi sa haba ng rosaryo, kundi sa lalim ng ating pag-ibig, the quality of our prayers. Ito ang kabanalang pumigit sa mga Pariseo, pusong katulad ng puso ni Jesus. Kaya, ito yung aking dasal para sa inyo at para sa ating mga officers. Panginoon Jesus, turuan mo kami, turuan mo ang aming mga leaders na mamuhay hindi lamang ayon sa panlabas na anyo ng kabanalan, kundi ayon sa pusong
tunay na nagmamahal at nagmamalasakit, linisin mo ang aming puso mula sa kapalaluan at pagkukunwari. Tulungan mo kaming gawin ang lahat sa salita at sa gawa sa iyong ngalan at para sa iyong kalwalhatian. Gawin mo kami mga Kristiyanong ang buong buhay ay handog na pagsamba upang ang aming kabanalan ay magpalapit sa amin sa iyo at sa isa't isa. Amen? Amen! Kapit na dito mga officers. Mga pong nakaupo, ating pong saksihan ang installation ng mga bagong officers ng Santo Domingo Charismatic Community. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, magsilapit na po. Head Servant, Sister Erdita Asuncion. Assistant Head Servant, Sister Chief Rudin. Secretary, Sister Karen Pachesin. Worship Ministry Head, Sister Mary Joy Regon. At Assistant Worship Ministry Head, ang inyong abang lingkod, Rex Sanchez. Education Ministry, Sister Eva Espinosa. Assistant Education Ministry Head, Brother Mark Tan. Service Ministry Head, Sister Lizelle David. Assistant Service Ministry Head, Sister Bernal Gumay. Temporalities, Sister Imelda Papansa. Assistant Temporalities Ministry Head, Sister Mildred Tan. Auditor, Sister Marlene Comprado. Youth Ministry Head, Brother Cherubin Bibay. Assistant Youth Ministry Head, Brother Jasper Bachet Sr. Music Ministry Head, Brother Jonathan Tan. At Assistant Music Ministry Head, ang ating organista, Brother Adam Kulong. Sisters and brothers, you are being called by God and chosen by the people of God for leadership in our community. The ministry is a blessing and a serious responsibility. It recognizes your special gifts and calls each one of you to work among us and for us. In love, we thank you for accepting your obligation and challenge you to offer your best to the Lord, to our community and to God's people, and to our ministry in the world, especially in our parish, Santo Domingo Parish. Live a life in Christ and make Him known in your witness and your work. Ayun po kayo, yung mga nasa likod. Sigyan ng kandila. O naman yung tiyako, ito dapat uwi mo yung huwag kang sisibangon. Ang pangit, walang karapatang sumimangon. Give that later sa kanya, ha? Brother, wala kang kadina. Kung bigyan ko ng kadina ito, si brother, bigyan ko ng kadina.
Bigyan mo ng pagkila si Brother. Officers, do you this day acknowledge yourself a faithful disciple of Jesus Christ? Yes, I do. Will you devote yourself to the service of God in the world? Yes, I will. Will you live that you enable this community to be a people of love and peace? Yes, I will. Will you do all in your power to be responsible to the task for which you have been chosen? Yes, I will. Sumasagot sa mga. We call upon you, Lord. Taas natin yung kanta. Kayo, pamilya taas sila. At kailan pagpili, dito sa likod nila. Para maramdaman nila yung panalangin nyo. We call upon you, Lord, to bless these servants of yours and guide them that they do your will with guidance of the Holy Spirit, ever mindful of and inspired by the example of St. Lawrence of Ruiz, St. Margaret of Castelo, Santo Domingo de Guzman. We ask in the name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. There be full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Mighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Magdasal kayo sa mga Santo Niño, magdasal kayo and make a wish for the community and then blow the candle. So we will blow the candle now. Dito muna kayo, harap kayo sa akin. Tulad mo kami ng picture dito. Picture muna kami. Next. Basa nyo sa akin yan, ha? Advisor yan. Dito. Dito. Yan. Ayos. Sige. 1, 2, smile. Number 1. Number 1 si Lord. Number 2. Number 3. Dito tayo. Dito tayo. Kasama kayo. Tayo kayo.
Guys, alisin mo lang ito. Let's move the sige. 1, 2, Rocky. Burger. Palagpakan natin ang ating mga officers. Congratulations. Tumaya po lahat para sa panalangin ng bahay. Mga kapatid, panalangin natin ang ating community sa Domingo Charismatic Community as we celebrate its 46th founding anniversary. We pray for the new officers now. Panalangin din natin ang bawat isa sa atin sa Santo Domingo Charismatic Community at ang ating pamilya, ang ating tutugon sa bawat kailangan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway mapagsimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ating nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid natin Dominiko at mga ministry sa St. John Lateran sa Intramuros at St. Albert the Great sa Calamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kaibigan sa misang ito at sa ating mga pansariling kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming magpaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bilang tanda ng aming
ito, O Ama, harap at tinapay, lupa at langit paggawa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating pagkain ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niyang karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglinga at pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos sa iyong puso't diwa. Paginaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming kasiya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa igiliw mong anak, ang pagmamakawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalimitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salmo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kawalatian mo. Sada sa kaligtasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaligtasan. Pagsilod mong lahat, ang mga hindi makaluhod, manatiling nakatayo bilang tanda ng pagkain. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din
naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po lumuhod ang mga nakarunod. Pagbunyi natin ang history ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, si Father Simon Peter Ramos na aming Kura Paroko at ng Tanang Kaparian. Alahalin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, ang lahat ng mga members ng charismatic community na nayumao na, namayapa na. Ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabiring Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na pinakamamahal niyong esposo, kaysa ni Santo Domingo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos naman makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon Jesucristo, kung pag-ibig nating ipagdasal ang ating mga officers, bagong officers ng community, awitin natin ang Ama namin. Ang
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga alagad, kapayapaan ang iniwag ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghian mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Maghangat tayo ng kapayapaan sa isa't isa. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you. Mami lang, escape mami lang. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Tingin ako sa iyong mga mata. Ang pagmamahal ng Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, adore your mind. Yes, I love you with the love of the Lord. Pagsunod mong lahat, ang mga hindi makaluhod, manatiling nakatayo bilang tanda ng pagkain. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
na aking naman. Sa iyo aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay malaman. Pag-ibig ko sa inyo ay mahahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan. Pinako sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sayaing pag-aalay. Pinilig at hinirang upang mahalin ng magmahal mo na mo'y panatilihin. Lumayo ka, magmula ng masagana. Walang hanggang Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanan kahapon. Kami naway lagi makasalo mo sa habang panahon sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa puntong ito mga kapatid, ating pong tawagin ang mga birthday celebrants sa buwan ng Pebrero. Yung mga kapwa birthday celebrants ni Father George ng February, lapit na po, Sister Berna, and Ate Mel, ikaw ng proxy para kay Ate Carla. Ikaw ng proxy para kay Ate Carla. Gayun din yung mga nag-celebrate naman po ng mga wedding anniversaries o spiritual anniversaries. Lapit na rin po para po sa special blessing. Kung meron po sa inyo sa mga taga-PEC na mayroong birthday ng February, lapit na rin po. Gayun din mga nag-celebrate din po ng wedding anniversaries. Lapit na rin po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyo po yung mga ulo at hindi na pagbabasbas ng Panginoon. Sa pagdiriwang ng iyong karawan, magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalusugan, sa biyaya ng pamilya, at sa biyaya ng
ng mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa atin at itinaguyod tayo, tinubayan tayo sa ating buhay. May the Lord continue to bless you, to protect you, and to guide you, to inspire you, to encourage you, to be hopeful in this life. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Happy birthday po sa lahat ng wedding celebrants ng buwan ng February, lalo na sa ating spiritual director, Father George Moreno. Manatiling po tayong nakatayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Sa pagdiriwang natin ng ating 46th holding anniversary, gabayan at pagdubayan tayo ng Panginoon at buksan ang ating mga isip at puso para mapaglingkuran natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang members of the Santo Domingo Charismatic Community. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos sa misa, kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Sandali, bago tayo kumanta. Brother Sunny, come forward. Picture tayong dalawa. Melda, Erlita, balik kayo rito. Chito Rodel. Oh. Balik kayo rito yung mga officers. Officers, bagong officers. Picture kami. Eba, Ate Milpe! 1, 2, smile. Brother Ram. 1, 2, ready. Huwag muna kayong malis. Brother Sunny, magsalita ka muna. Magsalita ka muna mga officer. Father George, sa kanyang very, very loving behavior in our community. At mahal naman tayo Father George. At mahal naman tayo namin Father George. Pero sa iyong malasakit. From the beginning, Father George, kasama naman tayo sa amin. And then, palakpakan Father George. Birthday sa nangalan ko sa Ay, basta. All man, kita. Thank you to me and my family and sa lahat sa inyo. At
Salamat po. May I call the outgoing. Lumabas na pala. Tapos na. Out na, Chairman. Say something. Thank you po sa inyong suporta. Alam naman po natin nung pumasok yung unang batch namin ay katatapos lang ng pandemic. Kaya appointed lang po kami noon. Pero ngayon po ay talaga na-elect na kami. Ay, pare mo ulit ko rin yung pagkakataon na nagpapasalamat po ako sa lahat ng officer na talagang maaasahan natin nung birthday ni Father George. Yes! Talaga naman po nagtrabaho silang lahat. At saka ang ating MC na si Brother Jonathan at si Sister Joy, kung nakita niyo sila, ang gaganda at ang gwapo nila. Then, nagpapasalamat po ako sa isa sa pinakamalaking sponsor ng birthday ni Father George, si Brother Sally. At sa inyong lahat po na tumulong, maraming salamat po. Talagang mahal na mahal namin si Father George. Amen! Siyempre, ni new chairman, head servant, Sister Erlita. Magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa araw na ito upang makasama namin sa celebration na ito. Nagpapasalamat din ako sa inyo sa mga cooperation nyo na ginagawa nyo na maging successful ang ating community. Sana patuloy nyo suportahan ang ating community. Salamat. Tita Chip. Tita Chip, halika. Kasi pag absent ito, ikaw yung... Mamaya na daw. Mamaya na daw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mamaya na ako magbabayad kaya. Maraming salamat po. Gabi ito na pinagdiriwang natin ang ating anniversary. Palakpakan po natin ang bawat isa. Nawa po sama tayo, itayo natin. Palaguin natin ang ating community. Sa tulong ng bawat isa, lalago po tayo sapagkat ang community nito ay inalagaan talaga ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng lakas. Hanggang ngayon, nandito pa tayo. Kami po matagal na dito sa Santo Domingo. At sa tulong po ng mga aming mga spiritual director, lalo na po ito si Father George na nag-take po sa amin. Nararamdaman namin na Tumba na yung camera ko. Hindi man physically siya laging nandito, pero naman ko sa akin sarili na pinagdadasan niya ito kung namin ito. Palakapan po natin si Father George. Yes! Nawa, hiling ko lang po, magkaisa-isa tayo. There must be a unity. At kung tayo po'y maglingkod na may kababaan loob, huwag po tayong maging mataas. Si Lord lang po ang dapat maging mataas, tayo ay mababa. Salamat po. Brother Ram, your thoughts, message, 46 founding anniversary of the community. Wala akong masasabi kundi pagsasalamat sa lahat. All these things are coming and from the Lord, and wala naman tayo, di ba? Servants lang po tayo. So we look forward for more years as well. Pero it's one unity, love, and compassion for each other. Yun lang po. Thank you so much. Sister Josie Ong, Sister Harley. Arlene, Sister Josie, Sister Juliet, Sister Sister Julie. Mahal, Sister Julie, si
Tita Mahal. Miss ko si Tita Mahal. At sino ba yung mga nawala? Sister Mer, Espiritu. Yung mataba? Tita Meg. Tita Meg. Meg. Tita Meg. Sino pa? Marami yung namatay na, no? We pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth As it is in heaven. Give Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Taas Amen. natin ating kanang kamay sa pagkain na ating pagsasaluhan. Pinahanda ng ating mga kapatid para sa 46 founding anniversary ng ating community. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Music na, music na. Ang sinuman ng buhay para sa sarili lamang. Ang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na Okay? Bago po tayo magpakain, magbibigay po ako ng instruction, no? Pwede magsiupo muna lahat nung nandun sa foods, no? Ang magiging in-charge lang po dyan, si Arlene at si Milpe, si Sister Milpe. Lahat po, upo, ano? Ngayon, ang gagawin po natin para, kasi habang kumakain tayo, may kakanta. Ang gagawin po natin, lahat po nandito sa dulo, sila ang facilitator. Halimbawa saan? Kung halimbawa ang member mo ay 5, ikukuha mo sila nung naka-style, microwaveable, kuha mo sila ng tubig, kuha mo sila ng ice cream. Pati ikaw bilang anahan, lahat pong nasa dulo. Ganun din po dito, lahat pong nasa dulo. Pwede palitan na lang po. Sige, pwede mo po. Karen na lang. Okay, Sister Karen, bilangin mo kung ilan to ha. Sila ang ikukuha mo ng pagkain. Ganun din po kayo ha. At si Sister, palitan din si Sister. Sa dulo. Ops, lahat ng facilitator, pwede pong tumayo. Pwede pong tumayo lahat ng facilitator. Pwede na po kayong pumila, facilitator, doon sa foods natin. Sabihin niyo po kung ilan ang member nyo, yun lang po ang pumili nyo pagkain. Okay, naiintindihan po? Yes po, opo. Okay, habang kumakain po ka, Jonathan, pa-distribute muna natin para lahat sila makakain. Okay? Para tuloy-tuloy po ang announcement, ang program,
naniniwala na naupo na lang po kayo at kumakain. Wait, sandali lang po ha, hindi pa pinakakatapos sila eh. Bago tayo magsimula sa ating program. Yes. Brother Ram, paki-assist dun sa dulo. Baka di na sila nabibito ng pagkain. Yan ang pula ni Karen. Tulungan si Karen magbigay ng ice cream. Sino ba eh? May in-charge para sa music. Music, bilangin nyo. Kuha na kayo ron. Sir, bilangin na natin kayo na tayo. Yes. Lima. Anim. Lima kami. Ay, ba? Kasama ko si Marlon. Okay, lahat po na may pagkain na pwede na po kayong kumain. Yes. Lahat po na may pagkain, pwede na pong kumain. Okay, first row, meron na kayo lahat. Second row, third row, fourth row, fourth row naman. Fourth row. Nakatulog sa dila. Okay, kompleto na po. Kompleto na yan. Okay. Wala ka ba? Asan sino facilitator mo? Nabagal. Naku, patay. Nabagal. Hindi kita alagaan ang kanyang mga alaga. Mga alaga? Pag-facilitator kayo, alagaan niyo yung mga member mo. Dapat hindi magugutom, hindi maguguhaw. Okay, mukhang medyo marami pang kumukuha. Hindi tayo makapag-start na ating program. Hindi pa na makapag-diretso. Music, wala kayo natin bilangin yung natin nyo. Anim kami. Okay? Anim kami. Sino pa? Sino pang facilitator ang nandyan? Hindi po makainin ng kutsara dalawa. Meron kutsara daw. Fellow officers, magkakaroon tayo ng individual na pictorial kasi i-upload po natin sa FB page ng SDCC para makilala tayo yung mga bagong officers. So again, fellow officers, kukuhanan po kayo ng litrato para sa individual photoshoot bilang bagong officers kasi i-upload po natin sa FB page ng SDCC para makilala po tayo mga officers. Thank you. And by the way po, announcement po, sa darating po ng Wednesday, March 4, ay gaganapin po ang daan ng cruise sa pamayanan. Gaganapin po sa pamayanan 6 and 7. Magsisimula po ang daan ng cruise ng alas 5 ng hapon sa Galilan Hunters at magtatapos po sa Santo Niño Chapel. So ang lahat po ay naaniyahan na samahan po ang BEC at ang nagkakaisang deboto ni Jesus Nazareno para po sa daan ng cruise sa pamayanan on Wednesday. At ang BEC po ay nananawagan po sa lahat na makiisa po tayo sa Bisita Iglesia sa Cavite on March 28. Sa mga gusto pong sasama sa ating Bisita Iglesia, maaari po kayo lumapit sa ating mga BEC para po sa iba pa mga detalye, yung magkano registration fee at iba pa mga detalye po. Ang pupuntahan po natin simbahan ay ang 7 simbahan sa tinatawag na Lowland Cavite, which is Imus, Nain, Tansa, Rosario, Cavite City, Dobeleta, and Tawid. So sana po makisa po tayo sa proyekto ng BEC na Bisita Iglesia on March 21 po. Muli po, lapit na po kayo sa ating mga BEC para po sa mga iba pang detalye po. And again po, ang daan ng cruise sa pamayanan o Way of the Cross sa area,
Sa Wednesday po, sisimula po tayo sa Galila ng alas 5 ng hapon at magtatapos po tayo sa Santo Niño Chapel. Sana po makiisa po tayo. Thank you. Hello! Lahat po ba kayo nakakuha na ng pagkain? Lahat po kayo may ice cream? Dahil sa anniversary, may ice cream po tayo. Amen. Tapos yung po hindi nabigyan ng tubig, facilitator please lang, pakilagyan lang po sa baso, pakidistribute sa member. Okay, magsisimula na po ang ating program na pamununuan ng ating music ministry. Program. Actually, walang naihandang program. Okay, bago po tayo magpatuloy, habang kumakain po tayo, nais ko lamang po sa inyo ibahagi kung bakit po tayo nakabuo ng tema ng title ay Empowered by the Spirit at 46 Young Hearts, One Mission. Kasi dalangin po natin na sana po itong araw na ito ay mag-focus po tayo sa mga young generations. Okay? Para hindi po tayo nauubusan sa community. Ano nga po ba ang tema natin tungkol sa Empowered by the Spirit at Young Hearts, One Mission, o sa Tagalog ay pinalakas ng Espiritu sa ika-46 na taon, kabataang puso, iisang misyon. Okay, thank you, Cherubin. Yes. Sa pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng Santo Domingo Charismatic Community, tayo ay nagtitipon hindi lamang upang alalahanin ang ating kasaysayan, kundi upang magpasalamat sa katapatan ng Diyos sa ating komunidad sa loob ng halos 5 dekada. Sa bawat taon ng panalangin, pagpupuri, paglilingkod at pagpapahagi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ang naging gabay at lakas ng ating samahan. Sige, Cherubin, pasok, basahin mo. Iisa-isahin po natin ang mga tema o ang mga nandito sa ating tema ngayong gabi. Ang tema ng Empowered by the Spirit at 46 Young Hearts, One Mission ay nagbibigay din sa dalawang mahalagang katotohanan. Unang-una ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang ikalawa ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapatuloy ng ating misyon. Yes. So, ang pagiging empowered by the Spirit ay nangangahulugang tayo ay pinalakas, hinagabayan at pinupuspos ng Espiritu Santo upang mamuhay ng may pananampalataya at tapang. Hindi tayo kumikilos sa ayon lamang sa sariling kakayahan, kundi ayon sa kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Ang Espiritu ang nagbibigay ng iba't ibang kaloob at talento upang magamit sa paglilingkod at sa kabubuli ng buong komunidad. Ang Young Hearts naman ay sumasagisag sa sigla, pag-asa at bagong lakas na dala ng mga kabataan. Ang mga kabataan ay hindi lamang kinabukasan ng ating simbahan, kundi mahalagang bahagi ng kasalukuyan ito. Ang kanilang mga puso na bukas sa Diyos ay pinagmumulan ng bagong inspirasyon at masiglang pakikibahagi sa mga gawain ng ating komunidad. Samantala, ang One Mission ay nagpapaalala na anuman ang ating edad at katayuan, iisa ang ating layunin. Ang ipahayag si Kristo, maglingkod ng may pagmamahal at patuloy na palaguin ang ating pananampalataya. Ang pagkakaisa ng nakatatanda at kabataan ay nagpapakita na ang komunidad ay buhay, nagkakaisa at patuloy na kumikilos para sa Diyos. Sa ika-46 na taon ito, naway lalo pang mag-alab ang apoy ng Espiritu Santo sa ating mga puso, lalong-lalo na sa puso ng ating mga kabataan, upang sama-sama tayo magpatuloy sa iisang misyon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. So yun po kung bakit yan ang ating naging tema ngayong 46th anniversary. Yes.
Okay. So yun lamang pong inihanda namin. So yun po ang ating mission ngayon. Young Heart, One Mission. Lahat naman po tayo yung Young Heart. Amen? Amen. That's right. Wala yung sensura, nasa puso yan. Tama. Amen. So ngayon, meron pong inandang awit si Brother Cherubim. Ang hindi pinagsasawaan sa ganda ng boses ni Cherubim. Ano nga ba? Ay, nandito ba? Nandito ba? Okay. Sige. Nandito pala. Yes. Sige. So, ano ba awal din mo? Okay, muli, palapakan natin si Brother Cherubim. Gusto mo mga palakpak? Busy sila sa pagkain. Okay, music. Kasama ba ako dyan? Ito, eh? Kasama, ulitin mo. Kasama pala ako daw. Bakit ito naman ang kakantay natin? Dito, kasi yung ilapin dito. Ayaw ng ano? Di tayo ng Bluetooth. Ewan ko, bakit ito? Pili na na sa'yo. To the girls I love before. Isa ko sa mga paborito kong late hits kapag ganyan. Pinapatugtog ko to sa late night radio show ko. To all the girls I've loved before, it's never been and time my door. Yes! I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all the girls I once embraced. When they all say I've had the best, for helping me to grow, I owe a lot I know to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. Thank you to all the girls that share my life.
someone else's wife. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all the girls who cared for me, who filled my nights with ecstasy. They lived within my heart. I'll always be a part. All the girls I loved before. There is a change that is blowing. Every time I try to say, there is a change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls we've loved before, we traveled in and out my door. We are glad they came along. I dedicate this song to all the girls we loved before, all the girls we loved before, who traveled in midnight outdoors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Thank you. No, bahala na si Cherubin. Kain lang po kayo, ha? Pwede po bumalik. Wala na pala. Dancing po na, dancing. Okay, go ahead. Pwede nyo pong i-check dun sa Facebook natin na SDCC yung picture po ng lahat ng birthday ni Father George. Makikita nyo po dun. Ano na? Sino mga gusto mumataw? Commercial. Sino ang gusto humataw dyan? Ilabas na ang balakang! Sayang na! Happy 46th anniversary! Okay, punta lamang po tayo sa dance floor. Yung mga gusto humataw, sayang na!
Thank you po. Kita-kita po dito next Friday. Happy weekend, mga kapatid! Happy 46th anniversary sa amin! Success! Ano kaya, Adam? Pain is on your mind. Guilty feet, I've got no rhythm. Oh, it's easy to pretend. May ice cream ba? Ice cream ka? Kumain na kayo? Kumain na sila? May ice Lang, cream wait mo. lang. Nasaan pa yung iba mong ice cream? Ha? Ice cream mo. Yan na nga. Ay, orange. Kasi kutsara nito. Wait lang, nandang tumama. Paano naman kasi? Alam mo, bit-bit. Lang! Kasi ito. Kasi ito. Kasi bag mo. Andon, Andun? umuwi na agad kayo kay maaga pa tayo bukas, ha? Nawawala pa may ko. Asa mo nilagay? Di ba nandun sa bahay? Wala dun. Nawawala. Wow, yari ka pa. Oh, Ayun na yan. Ilagay ko lang. go kaya, Adam! Wait lang, kunan ko.
Happy weekend! The greatest love of all, George Benson. And you children of the future, which the weather never leave away. So the more you make sense inside, if there are signs of love, and make it easier, let the children's life is how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live and I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. Yes! I'm found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Oh, may boy si Ate Mel. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Alright. I believe the children are our future. Teach them well, let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. Let the children's laughter Nakapasabak na sa kantahan. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, yes, and I believe, no matter what they take from me, they can't take away dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of, lead you to a lonely place. Find your strength in
Oy! Woo! Happy anniversary mga kapatid! Happy weekend! 1, 2, 3, isang bawal doon. Talaga lang ano? Woo! Happy weekend! Woo! Pakat na, pakat na! X-ray, okay na?